kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong dahil sa kanyang mga sugat, ikaw ay gumaling. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa unang liham ni Apostol Pedro, 2 kabanata. Ang batong buhay at ang banal na bansa. Alisin sa inyong sarili kung gayon ang lahat ng kasamaan. Wala nang pagsisinungaling o pagkukunwari o paninibugho o nakakainsultong pananalita. Maging gaya ng mga bagong silang na sanggol na laging nauuhaw sa dalisay na gatas na espiritual upang sa pamamagitan ng pag-inom nito ay lumago kayo at maligtas. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, nalaman ninyo sa inyong sarili kung gaano kabait ang Panginoon. Lumapit sa Panginoon ang batong buhay na itinakwil ng tao bilang walang halaga, ngunit pinili ng Diyos bilang mahalaga. Halina bilang mga batong buhay at gamitin ang inyong sarili sa pagtatayo ng espiritual na templo, kung saan kayo ay maglilingkod bilang mga banal na pari upang mag-alay ng espiritual at katanggap-tanggap na mga hain sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, pumili ako ng isang mahalagang bato na aking inilalagay bilang batong panulok sa Siyon, at ang sino mang naniniwala sa kanya ay hindi kailanman mabibigo. Ang batong ito ay may malaking halaga para sa inyo na naniniwala. Ngunit para sa mga hindi naniniwala, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo bilang walang halaga ay naging pinakamahalaga sa lahat. At sinabi ng isa pang kasulatan, ito ang batong magpapatisod sa mga tao, ang batong magpapabagsak sa kanila. Natisod sila dahil hindi sila naniwala sa salita. Ganyan ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Ngunit kayo ang piniling lahi, ang mga pari ng hari, ang banal na bansa, ang sariling bayan ng Diyos. Pinili upang ipahayag ang mga kahangahangang gawa ng Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang sariling kamanghamanghang liwanag. Noong unang panahon, hindi kayo bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo ay bayan niya. Noong unang panahon, ay hindi ninyo alam ang awa ng Diyos, ngunit ngayon, ay natanggap nyo na ang kanyang awa. Mga lingkod ng Diyos. Umaapila ako sa inyo, aking mga kaibigan, bilang mga estranghero at mga refugee sa mundong ito. Huwag sumuko sa mga hilig ng katawan na laging nakikipagdigma laban sa kaluluwa. Ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga pagano ay dapat na napakabuti na kapag inakusahan nila kayo bilang mga gumagawa ng masama, kailangan nilang kilalanin ang inyong mabubuting gawa at sa gayon ay papurihan ang Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Para sa kapakanan ng Panginoon, pasakop kayo sa bawat kapamahalaan ng tao, sa emperador na siyang pinakamataas na awtoridad, at sa gobernador na itinalaga niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at purihin ang mga gumagawa ng mabuti.
sapagkat nais ng Diyos na patahimikin ninyo ang walang kabuluhang usapan ng mga hangal sa pamamagitan ng mabubuting bagay na inyong ginagawa. Mamuhay bilang mga malayang tao, gayunpaman, huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang pagtakpan ang anumang kasamaan, ngunit mamuhay bilang mga lingkod ng Diyos. Igalang ang lahat, ibigin ang inyong kapwa mananampalataya, igalang ang Diyos at igalang ang emperador. Ang halimbawa ng pagdurusa ni Kristo. Kayong mga lingkod ay dapat magpasakop sa inyong mga amo at magpakita sa kanila ng lubos na paggalang, hindi lamang sa mga mabait at makonsiderasyon, kundi maging sa mga malupit. Pagpapalain kayo ng Diyos para dito, kung titiisin ninyo ang sakit na hindi nararapat na pagdurusa dahil mulat kayo sa kanyang kalooban. Para saan ang kredito kung magtitiis kayo sa mga parusa na nararapat sa inyo dahil sa paggawa ng mali? Ngunit, kung magtitiis kayo kahit na gumawa kayo ng tama, pagpapalain kayo ng Diyos para dito. Ito ang dahilan kung bakit kayo tinawag ng Diyos, sapagkat si Kristo mismo ay nagdusa para sa inyo at nag-iwan sa inyo ng isang halimbawa upang kayo ay makasunod sa kanyang mga hakbang. Siya ay hindi nakagawa ng kasalanan at walang nakarinig ng kasinungalingan na nagmula sa kanyang mga labi. Nang siya ay ininsulto, hindi siya sumagot ng insulto. Nang siya ay nagdusa, hindi siya nagbanta. Ngunit inilagay ang kanyang pag-asa sa Diyos, ang matuwid na hukom. Si Kristo mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus, upang tayo ay mamatay sa kasalanan at mabuhay para sa katuwiran. Ito ay dahil sa kanyang mga sugat, kaya ikaw ay gumaling. Kayo ay tulad ng mga tupa na naligaw ng landas, ngunit ngayon ay ibinalik kayo upang sumunod sa pastol at tagapag-ingat ng inyong mga kaluluwa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.